Hello guys, welcome sa ating mini meta ads course. This is totally free and ito lang is to give you information kung ano ba yung work na media buyer or kung anong ginagawa namin when it comes to Facebook ads. And then you can decide later kung para sa'yo ba tong career na to or hindi. So for the speaker, my name is Anjo Mel Sumayaw. You can call me Anjo for short. And ako yung owner ng Facebook group na Wag Kang Tamad, Open Community for Aspiring Media Buyers. So pwede rin kayo mag-join dyan for free. Marami din tayong free content dyan sa Facebook group na yan. Tapos, if you want more free content, pati maging updated kayo sa industry na to, you can follow me dun sa Facebook page ko, yung si Andio or si Anjo with 75,000 followers na yan. Tapos TikTok din, ganun din si Anjo pero merong letter O sa huli. So why Meta Ads or Facebook Ads? Meron namang TikTok, meron namang YouTube, merong Snapchat, at iba-iba pa. So bakit Facebook Ads? Kasi sa Facebook Ads, there are 3 billion people, users. And yung 2 billion doon using Instagram. Kasi pag nag-Meta Ads ka, ginagawa mo na both Facebook and Instagram ads. All businesses need advertising. Kahit anong negosyo pa yan, kapag hindi ka nag-advertise, matatalo ka talaga ng competition mo. Ang kagandahan pati with advertising is scalable siya. Ibig sabihin, nakokontrol mo yung dami nung benta mo or nung sales ng business mo. And yung organic, hindi siya. Ano ba yung organic? Yun yung mga nakikita yung ginagawa ng content creators sa Facebook, Instagram, TikTok. Pero pag may business ka kasi, hindi mo pwede iasa yung benta mo sa pagiging viral lang ng content. Kailangan mag-advertise ka talaga. So kahit anong business yan, whether e-commerce, yung mga online businesses, yung mga clinics ng mga doctors, mga lawyers, real estate agents, mga ahente ng kotse, lahat yan kailangan ng Facebook advertising. So either sila mismo gagawa niyan or mag-hire sila ng someone na gagawa nun para sa kanila. The potential is big. There's about 15,000 plus businesses being built every day in the United States alone. Iba pa yung sa Philippines at sa buong mundo. Isipin mo yon. Hindi ka mauubusan ng kliyente and ng opportunity kasi sa US lang mismo 15,000 businesses every day yung nagtatayo. And majority nun, kakailanganin nila ng advertising. Data-driven optimization. Meta's algorithm is so good that it can find your target audience and optimize for purchase. Kaya siya gusto ng mga negosyante kasi pag nagfe-Facebook ads sila, mapapakita nila yung mga advertisement nila dun sa mga tamang tao or dun sa mga tao na gusto nilang makakita talaga ng mga ads nila. Power of retargeting. With Facebook ads kasi, nalalaman natin kung sino na yung nag-add to cart, kung sino yung nanood na nung video mo, kung sino yung mga nag-check out na. So, pwede mo sila specifically targetin para pakitaan ng iba't ibang klase ng advertisement. Flexibility of ads. Kapag Facebook ads kasi yung gamit, pwede kang magpakita ng videos, images, carousels. Carousels, yun yung mga makikita nyo sa Facebook feeds nyo na yung kailangan mo siya i-swipe pa left and pa right para makita mo yung iba't ibang images. Ang tawag doon, carousel ad. So marami kang options sa types of ads na gusto mong ipakita pagdating sa Facebook ads. Pixel power. Ano ba yung pixel? Yung pixel, it's a very short code na ini-install sa website ng mga business owners. Yun yung way ni Facebook para matrack niya kung sino na ba yung mga pumunta dun sa website, kung sino na ba yung mga nag-add to cart, sino na ba nag-view ng product page, and sino na ba yung mga bumili. Ganun ka-powerful yung pixel kasi nakikita niya lahat ng mga actions na yun sa website. So what's in it for you? Bakit mo ba gugustuhin pag-aralan yung Facebook ads? More jobs. There are a lot of businesses, pero kulang ng mga magagaling na media buyers or Facebook advertisers. So ang goal mo kapag inaral mo to is maging isa ka doon sa pinakamagagaling na advertisers. At oo nga pala,
Kapag nagtatrabaho ka as a Facebook advertiser, wala kang ilalabas na pera. Yung pera na gagastusin mo ay yung pera nung business mismo kasi may pondo sila for advertising. Ang gagawin lang, isesweldohan ka nila kada buwan sa pagpo-provide ng service mo as a Facebook advertiser. Time flexibility. Ang kagandahan sa trabaho na to, maliban na you can work from home basta meron kang computer and internet connection, magagawa mo siya. And yun nga, kapag naging master ka na ng Facebook advertising, pwede ka na makipag-negotiate with clients kung ano yung gusto mong time of work. Kung mas okay sa'yo umaga, then negotiate ka na umaga yung shift mo. Kung gabi naman, then negotiate na gabi yung shift mo. And may option ka. Pag Australian client yung nakuha mo, syempre sa umaga yun. Pag Philippine client, sa umaga yung trabaho mo. Pag US client tapos baguhan ka lang, malamang sa malamang, magna-night shift ka muna. Competitive salary. Ang kagandahan dito, since ikaw yung nagpapasok ng pera sa kumpanya through advertising, they are more willing to pay ng mas mataas compared sa other jobs. Kumbaga, sales team ka pero online. You can earn 5, 6, 7 digits, nakadepende na lang yan dun sa pagiging expert mo sa field na to. So habang mas gumagaling ka, mas tumataas talaga yung bayad sa'yo. And hindi ka limited sa peso lang, pwede ka mag-earn ng dollars. Multiple clients. When you become an experienced media buyer, hindi ka limited sa isang kliyente lang yung hawak mo. So dadating yung panahon na pwede ka mag-handle ng 2 clients, 3 clients. So kunwari yung isang kliyente, binabayaran ka ng 50,000 pesos. Pag kumuha ka ng 2 kliyente tapos successful lagi yung campaigns mo sa kanila and gumaling ka, meron kang 100,000 pesos per month. Kung kaya mo mag-handle ng more, then much better. Commissions. Yes, sabi ko nga, dahil para kang sales team na online, you can also arrange for commissions. Nakadepende na yon kung gaano ka kagaling makipag-deal dun sa client. So, hindi ka lang nalilimit dun sa sweldo mo. May opportunity ka pa for commissions. And at the end of this video, tapusin mo siya, aralin mo dahil ibibigay ko sa iyo yung mga detalye na kailangan mong malaman at ipapakita ko sa iyo kung saan ba yung mga websites na pwede kang kumuha ng mga kliyente for free. So what is a meta ad or Facebook ad or Instagram ad? Pag pumunta kayo dun sa cellphone nyo, gawin mo ngayon, mag-scroll down ka, may makikita kang mga ganito. Pag may nakita ka dun sa ilalim ng Facebook page na nakalagay sponsored, ibig sabihin, Facebook ad yun. Kasi binayaran siya para mapakita sa mga tao. Kaya siya sponsored ad. So ano ba itsura nung ads manager? Mukha siyang complicated sa una pero habang tumatagal, mas dumadali naman talaga siya. Just like any other job. So ito yung ads manager. Meron siyang 3 levels. First is itong campaign. Dito sa campaign, dito mo isa-set up yung objective ng campaign mo. Kung gusto mo ba ng benta, or kung gusto mo lang ba na may nag-view ng video, or kung gusto mo ba na may mga nagla-like or nag-e-engage dun sa pinapakita mong creatives. Second is ito, yung ad set level. So para siyang family tree sa campaign, nasa ilalim niya ad set. Dito sa ad set level, dito mo naman isa-set up lahat ng targeting. Kung sino gusto mong makakita ng mga creatives mo, kung tagasan ba sila, kung ano yung edad nila, kung ano ba yung mga interest nila, kahit kung ano yung gamit nilang cellphone, lahat yun pwede mong gawin dito sa targeting. Kaya magtataka ka minsan, di ba? Nagsusearch ka lang ng something sa Google, mamaya nakikita mo na yung ad na yun na nasa Facebook. Dahil yun sa power ng pixel and nung sa targeting. At sa ilalim ng ad set, dun mo isa-set up yung creatives. Yung creatives is kung ano mismo yung nakikita ng tao dun sa Facebook feed nila. Yung may sponsored na. So dito mo yun isa-set up lahat under the ad level. So tandaan nyo lang, campaign, sa ilalim ng campaign, may iba't ibang ad set. Sa ilalim ng bawat ad set, pwede ka maglagay ng iba't ibang ads. And remember, you can have several ad sets in one campaign and you can have several ads
in one ad set. So let's create a whole campaign. Papakita ko lang sa inyo kung paano ba siya sinesetup and kung gaano siya kasimple lang. So all you have to do is click on this, yung tinututukan sa arrow, yung green na button nakalagay create. Pag pinindot nyo yan, lalabas yung different campaign objectives. Yung sa first level, di ba? Sabi ko nga, first level campaign, second level is yung ad set, yung targeting, third level is yung ad. So ito yung first level campaign objective. Meron kang awareness campaign kapag ang gusto ng kliyente or gusto mo is show your ads to people who are most likely to remember them. So parang pinapaalam mo lang, kunwari may opening ng shop, pwede ka mag-awareness campaign para lang maalala ng tao na oo nga, meron pala yung bagong shop na magtatayo. Ganun siya. Traffic. Send people to a destination like your website, app, Instagram profile, or Facebook event. So ito, basically, parang sinasabi mo lang kay Facebook is, ipadala mo tong mga tao na to dito sa destination na to. Kung gusto mong mapunta sila dun sa Facebook page mo, then ang gagawin ni Facebook is dadalhin niya yung mga tao na nakakita ng ad mo dun sa Facebook page. Traffic lang siya, just like any other businesses. Di ba bago nagtatayo ng negosyo sa isang lugar, meron silang tinatawag na foot traffic. Kung gaano ba kadami yung tao na dumadaan doon sa harap or sa street na yon para ma-measure nila kung may potential bang kumita yung business na itatayo nila. Engagement. Get more messages, purchases through messaging, video views, post engagement, page likes, or event responses. So ito, sikat na sikat to pagdating sa Philippines yung engagement campaign kasi maraming tao or negosyante gusto nila na dumami yung like sa page nila or dumami yung followers nila. So ito yung gagamitin mo. And kung wala ka ring website, pwede mong gawin to para i-promote yung business mo. Tapos ang mangyayari, pag clinic nila yung ad, is magsasend sila ng message sa'yo, doon na kayo mag-uusap and doon ka na magbebenta ng produkto mo. Leads. Etong leads naman, kung gusto mo lang mag-collect ng mga email, contact number, para in the future, pwede mo silang tawagan or pwede ka mag-send ng email marketing sa kanila. App promotion. Very rare naman yung paggamit neto kasi madalas ang gumagamit lang neto is yung mga gumagawa ng games, mga applications sa iOS or sa Android. Tapos, this is their way para i-install mo yung app nila. And then, sales. Ito yung pinakagamit pagdating with Facebook advertising. Kasi lahat ng negosyo, ang gusto naman talaga is benta at the end of the day. So, dito, pag ang pinili mo is sales campaign, ang hahanapin ni Facebook is yung mga tao na may highest possibility of purchasing. Usually, alam na ni Facebook dahil dun sa dami ng data nila kung sino ba yung tao na mahilig talaga bumili online at bumili nung same nung mga products na pinopromote mo. So this is very specific yung campaign objective. Kaya pag gusto mo benta, ang piliin mo sales talaga. Huwag ka pipili ng awareness or traffic dahil yun nga sa sobrang talino ni Facebook, kung ano yung hiningi mo, yun yung ibibigay niya. So now, let me show you how to set up a sales campaign kasi siya yung pinaka-common na gamitin. So now, let's set up a campaign. Mabilis lang to. So sa una, yun nga, sabi ko sa inyo, pipiliin nyo is yung sales. Tapos i-click nyo lang yung continue. Ang lalabas nun is etong page na to. So dito sa page na to, pipili ka ng campaign setup mo. Ang madalas namang pinipili ko as a Facebook media buyer is etong manual sales campaign. So, ang gagawin mo lang, piliin mo lang yan and then click on continue ulit. So, mapupunta ka dito sa page na to. Ang isa-setup mo dito sa campaign level na to is ito, yung pangalan. Yung pangalan ng campaign mo, nasa sayo na yan kung sabihin mong campaign this September 2025 or campaign ni Anjo, ganun. Or if you're selling cars, pwede mong sabihin, this is Honda Campaign 1 or Honda Campaign 2. Nasa sa inyo kung paano nyo gusto pangalanan yan. Tapos, step 2, etong sa categories, make sure to leave this blank lang. Ayan yung categories, leave it blank. Kasi lalagyan mo lang yan kapag yung pinopromote mo is medyo related sa mga politics, yan. Etong makikita nyo, yung Advantage Plus Catalog Ads, make sure to turn it off lang. Kasi kapag naka-on yan, ang mangyayari, si Facebook yung kukuha ng mga pictures sa website tapos siya na bahala mag-decide kung ano yung papakita niya na picture.
Kaya minsan sablay-sablay. Make sure to turn that off. Tapos, dito naman tayo in selecting your budget strategy. Optional to, pwede nyong i-turn on to. Ang difference lang kapag naka-turn on to is magbibigay ka ng daily budget kay Facebook kung magkano yung gusto mong gastusin kada araw. If it's 500 pesos lagay mo dito. Kung 1,000 pesos per day, 1,000 pesos ilagay mo dito. Tapos yun yung gagastusin ni Facebook para dun sa campaign na yon. So ito, yung budget scheduling, pati yung A/B test, i-turn off nyo lang yan. Hindi natin masyado yan ginagamit. And yun nga, may option ka ditong sa Advantage Campaign Budget na i-turn off siya. Pag naka-turn off ka naman, yung budget, isa-set mo siya dun sa ad set level, dun sa targeting level. Kumbaga, hindi mo papabayaan si Facebook mag-decide kung saan niya lang gastusin yung pera mo. Sasabihin mo sa kanya na okay, dito sa targeting na to, dito mo gastusin yung pera. And detong another 500 pesos dito sa separate ad set mo ilalagay. So, ganito yung itsura nung campaign level. Onti lang yung changes na gagawin nyo. Yung pinakita ko kanina, di ba? Then, click on next. Pagkatapos nun, ganun lang kadali, mapupunta ka na sa ad set level wherein dun natin aayusin yung targeting. Again, gusto ni Facebook, pangalanan mo, yung campaign mo ngayon, papangalanan mo naman yung ad set mo. So, dito sa pangalan dito, pwede mong ilagay kung sino ba tina-target mo. Parents, 25 years old and above, male and female from the Philippines. So, pwede yun yung ilagay mo pangalan dito. Siyempre, pipiliin natin website kasi gusto natin pag clinic nila yung ad, mapupunta sila dun sa website natin. Tapos itong performance goal, lagi nyo lang yan iiwan sa maximize number of conversions. Majority of the time, 99% of the time, yan ang ginagamit ng Facebook advertisers. And dito sa dataset, siyempre, sabi ko nga sa inyo, di ba may ini-install tayo na pixel dun sa website para matrack lahat ng nangyayari sa website. Pag meron na kayo nun, yun yung ilalagay nyo dito sa dataset na section. Drop down lang naman yan. Maseselect nyo kung ano mismo yung pixel na gusto nyong gamitin. And then, yun nga, pag naka-turn off yung advantage kanina na budget, dito may set yung daily budget na gusto mo gastusin para dito sa set na binibuild mo. So, let's say, ang daily budget na gusto mo is $20 or 1,000 pesos, dyan mo ilalagay yan. Tapos ito naman, yung sa pag-schedule, hindi naman yan madalas ginagamit. Pwede mong gawin dyan is as is lang kasi ang lalabas naman dyan kapag nagbe-build ka is kung ano mismo yung oras and date nung ginagawa mo tong ad set na to. Tapos ito, yung increase your budget during specific time periods, make sure to turn this off. Kasi kapag nilagyan mo yan, magsiset ka pa kung anong oras ba yung gusto mong mas mataas yung ginagastos mo sa Facebook ads. Tapos dito, dahil dito nga tayo nagsasetup ng targeting, isa-specify mo kung sino ba yung gusto mong tao na nakakakita ng mga ads mo. So ilalagay mo dyan kung tagasan ba sila, kung Philippines, Cebu, Metro Manila, United States, lahat ng options nandyan. Tapos lalagay mo yung edad na gusto mong targetin. Dito nakalagay 18 to 65, tapos all genders, ibig sabihin male and female. Tapos dito naman sa Advantage Detailed Targeting, pwede ka maglagay dyan kung may mga specific interest yung audiences na gusto mong bentahan. Kunwari, yung binebentahan mo is mga parents lang, pwede mong ilagay dito sa audience na to is yung mga parents lang. Even yung mga parents na may certain age group, yung mga anak nila, pwede mong piliin yun dito. Kung gusto mo, mahilig sila sa Louis Vuitton, gusto mo, mahilig sila sa food supplement, lahat yon pwede mong piliin dito sa Advantage Detailed Targeting natin. Tapos, dito naman, sa placements, ibig sabihin kung saan mo gustong nakikita ng tao yung ads mo. Diba meron, minsan nakikita mo sa stories, minsan pag nasa computer ka, nandun sa upper right side yung advertisement. Minsan nandun mismo sa Facebook feeds. Dito mo pipiliin yon. Ang pipiliin mo lang lagi dito, Advantage Plus Placements, wag manual placements. Pabayaan mo na si Facebook mag-decide kung saan niya ba ipapakita yung ads mo. Kasi siya yung nakakaalam kung saan ba madalas nagkiklik yung mga tao, yung certain person na yon sa Facebook platform or Instagram platform. Tapos dito, ang kagandahan sa Facebook, ipapakita niya sa'yo kung gaano ba karami yung expected na benta
since naka-optimize tayo for purchase or sales, tapos yung dami ng tao na makakakita nung ads mo. Tapos click mo lang yung next, pupunta na tayo dito sa ad level. So ang bilis lang, di ba? Campaign level, ngayon sa ad set level, sinet na natin yung audiences, ngayon iseset na natin yung creative mismo. Kung ano mismo yung makikita ng tao dun sa Facebook feeds nila. Ito yung itsura ng ad creative. So papangalanan mo ulit siya kung ano tawag mo dun sa creative na yon. Hindi naman makikita ng mga nakakita ng ads yun kung ano yung pinangalan mo dun sa ad mo. Ginagawa lang to just for organization or para mas mabilis mong makita. Yung partnership ad, make sure to turn this off. Hindi mo kailangan yan. Not unless meron kang partnership with other content creators na pwede mong gamitin yung page nila para i-run yung ads mo. Step 3, select yung FB and IG page. Siyempre, yung Facebook page na gagamitin mo is kung ano mismo yung Facebook page ng kumpanya na pinagrarunan mo ng Facebook ads. So, itong Facebook page, ito yung makikita nyo dun sa taas ng ad. Dito, ang pangalan ng kumpanya is Superior Hair Extensions, tapos sa ilalim niya may sponsored. So, yan yung Facebook page. Makikita nyo in real time yung mga ginagawa nyong changes dun sa ad. Tapos yan, create na natin yung ad, di ba? Select nyo lang dito sa ad setup, create ad, tapos manual upload, hindi Advantage Plus Catalog ads, manual upload. Tapos pipiliin mo dito, majority of the time, single image or video. Mapapansin nyo naman yan dun sa news feeds nyo, majority nakikita nyo. Mga videos and images talaga. Tapos multi-advertiser ads, keep this on lang. Now, the creative build-out. Ganto siya. Dito sa media, dito ka pipili or mag-upload nung mga images or videos. Nag-upload ka. Same lang to sa pag-upload mo ng mga pinopost mo sa Facebook mo. So, yan siya. Tapos, etong primary text, dito mo ilalagay yung ad copy na gusto mo makita ng mga tao. Yung headline, ito naman yung makikita nyo dun sa ilalim ng image or video na nakasulat. Tapos, description, ito yung nasa ilalim ng headlines. And itong call to action, ito yung option na makikita ng tao whether it's click more, shop now, or send message. Dito nyo isa-set up yan. So, ito yung itsura ng ad natin, di ba? Ito yung magiging image mo or video mo. Yung primary text mo, ito yung nasa taas ng image or video, just like that. Yung headline, ito naman yung nasa ilalim ng image mo. Itong $30 off plus free shipping. So, kung ano man isulat mo, dyan siya mag-a-appear sa part na yan. Sa description, dito siya mag-a-appear sa ilalim ng headline. And then, call to action is ito yan. Sabi ko nga sa inyo kung ano yung makikita nyong button dun sa right side. Tapos, syempre, ilalagay mo kung pag-click nila yung Shop Now button or send message kung saan sila mapupunta. Dito sa part na to, nilagay ko kapag click nila yung Shop Now, mapupunta sila sa superiorhair.co.nz which is yung website nung kliyente. Tapos ito lang sa tracking, it's very important na i-click nyo tong website events. Kasi yan yung parang ina-activate mo yung pixel ni Facebook dun sa website nila para matrack niya lahat ng actions. Kapag nag-add to cart na yung tao, kapag nag-purchase sila, para makikita mo yung lahat ng data na yon dun sa Ads Manager. And as promised, sabi ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung saan ba ako kumukuha majority ng clients ko. So ako, kumukuha ako ng mga kliyente dito lang sa onlinejobs.ph. I-type nyo lang to, onlinejobs.ph. So dito, you can sign up for free. Wala kang babayaran na anything. Gagawa ka lang ng profile mo and resume mo. Tapos makikita mo na yung mga open na job opportunities. So ako, meron na akong account. So magla-login lang ako dito. Tapos mapupunta kayo sa page na to. Punta lang kayo sa job board. Tapos click mo tong browse all job post. Dito, ilalagay mo kung ano yung hinahanap mong trabaho. So tayo, media buyer ang tawag sa atin. Click on search. Pwede rin ilagay mo dito Facebook advertiser. May lalabas din. Pero ako madalas media buyer yung nilalagay ko. Tapos lalabas na dito yung mga opportunities. So dito, experienced media buyer for fashion dropshipping. Ang binabayad nila is $7 to $9 per hour. So parang 500 pesos per hour. Sa normal job sa Philippines, minsan ang per day nga, di ba, mga 600 lang per day, 700 per day. Ito, per hour yung bayad sa'yo. Ito, Meta Ads Media Buyer, $480 to.
per month. Ibig sabihin, mga 20,000 to 25,000 pesos per month. Ito, $8 per hour. So, 400 pesos per hour siya. Ito, expert B2B media buyer. Pag expert ka na, makikita mo dito, flexible sila. So, ito yung mga kliyente na willing sila magbayad kahit mga 100,000 pataas or 50,000, kahit 50,000 pesos pataas, willing sila makipag-negotiate basta magaling ka. Media buyer, $500, 25,000. So, ang daming opportunities dito para makapag-apply ka. Kung gusto mo aralin, TikTok shop din. Ito, $1,000, 50,000 pesos per month. Ayan siya, maraming opportunities. Kaya dito, gumawa ka lang ng account. And isa pa, kung gusto mo, pwede ka dito maghanap rin ng kliyente sa Upwork naman. Tapos, another website na kung gusto mong paghanapan ng trabaho, medyo mas mahirap lang siya with online jobs. Pwede ka pumunta dito sa upwork.com and libre din naman yung paggawa ng account dito. And kung seryoso ka na gawin career to work from home and offer this service of media buying, you can enroll in our course sa Facebook ads, which is very cheap lang. Just message me on my Facebook page na si Andio. See you there.